Puno ng saksak at balot ng mga hiwa ang buong katawan at hindi na halos makilala ang katawan ni Reiko nung isinugod ito sa ospital. Bakit ito ginawa ni Tadashi? Bago natin alamin, yo mga kohais, ako si Gabriel, ang inyong senpai dito sa The PH Senpais. Sa video na to, tatapusin natin ang kwento ng Chapter 2 ng Tomie na pinamagatang Morita Hospital. Kung ready ka na, then let's go! Sa police station, masinsinang kinausap ng mga investigador si Tadashi. Inaalam nila kung bakit ginawa ni Tadashi ang matinding krimen na yon. Sumugot ito na kahit siya ay hindi niya alam. Hindi kinagat ng pulis ang rasong binigay ni Tadashi, kaya muli niya itong tinanong. Ilang sandali ang lumipas, nagsimula rin si Tadashi maglabas ng kanyang saloobin. Sa tuwing nakikita raw niya si Reiko, ay may kakaiba siyang pagnanasa na kitilin ang buhay nito. Hindi niya alam kung siya lang ba nakakaramdam noon at kung di lang daw siya napigilan ay nais pa raw sana niya itong hiwain at pagpira-pirasuhin. Dinila ang bangkay ni Reiko sa Morita Hospital. Kinausap ng isang doktor ang detective tungkol sa katawan ni Reiko. Binanggit nito na may isa silang pasyente na kailangan ng kidney replacement. Gusto man ng detective ay kailangan muna nila sundin ang protocol kung saan dapat ay may mag-claim munang kumag-anak bago ito galawin. Di pa sila tapos mag-usap, pumasok agad ang isang nurse at kasama raw nito ang ama ni Reiko. Isang kahina-hinalang lalaki ang pumasok sa eksena. At ito'y walang iba kung hindi si Ginoong Takagi, na kung matatandaan nyo, ay ang guro noon ni Tomie na nasiraan ng bait at tumakas sa mental hospital. Lumapit ito sa bangkay ni Reiko at sinabi niyang siya ang tatay nito. Kahit alam naman nating hindi. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang doktor sa pakay nito. Kaya lumapit ito kay Takagi. Walang ano-ano ay sinabi ni Takagi na malaya ang ospital na gawin kung ano ang gusto nila sa katawan nito. Matapos yun ay umalis na si Takagi na parang walang nangyari. Iniwan lang nito ang katawan ni Reiko at hindi na muli nagpakita ulit sa ospital na yon. Naging successful ang operasyon na ginawa para kay Yukiko. Salamat sa nakuwang kidney mula kay Reiko. Bumalik ang sigla ni Yukiko at ang hiling lang niya ay sana mapasalamatan niya ang naging donor ng kidney niya. Ngunit sinabi ng nurse na ito daw ay confidential. Ilang araw ang nakalipas, napansin ng nurse na hindi na kumakain si Yukiko. Sagot naman ni Yukiko ay busog naman daw siya, na labis pinagtaka ng nurse. Kaya tinignan niya ito. Nagulat ang nurse sa laki ng tiyan ni Yukiko. Ilang sandali pa, bigla itong kumirot kaya mabilis tumawag ang nurse ng doktor. Sa x-ray result, napansin nila ang kidney na inilagay nila kay Yukiko. Ito ay unti-unting tinutubuan ng mga maliliit na braso at paa. At nung tumingin sila sa bandang itaas, ito ang pinakakinagulat nila. Isang full-size na bungo ang nakita nila sa loob ng tiyan ni Yukiko. Agad nila isinugod sa operation room si Yukiko upang muli itong maoperahan. Sinimulan nila sa pag-iwan ng tiyan at sa pagbukas nila doon, nakita nila ang isang bagay na hindi magpapatulog sa kanila ng mahabang panahon. Ito ay isang ulo na tumubo sa kidney ni Reiko na inilagay nila kay Yukiko. Bigla itong lumingon sa kanila at pwersahang inilabas ang ulo sa tiyan ni Yukiko. Nagsalita ito at bumati sa lahat. Ako nga pala si Tomie. Dito na nagtatapos ang Morita Hospital. Mga kohais, tuloy pa ba natin itong Tomie? Kung bet nyo, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. Wali, ako si Gabriel ng The PH Senpais. Arigatek!